ang nakikita ko kasi ng mga netizens dito, partner, tatlong tao lang bumulabog doon, yung mga Makabayan Black. Then sa sulat na pinadala ni Vice President Inday Sara Duterte, hindi naman niya sinabi na pupunta sa doon, kundi nagpadala sa ng sulat na bahala na kayo kung aprobahan nyo hindi. No? Nasa inyong mga kamay na ang desisyon. Subuti na lamang, andun kahapon si Congressman Dante Marcolita. Para doon dahil bilib din siya kay Sandro nung nakarang budget hearing last year at a partner, madaling nakapasa. Pero kasi nung panahon yon, abin pa sila ato. Kaya nga agad na nag-motion si abin pa man Sandro Marco. Abin pa man gud sila ato. Presidential son. Oo, dikit pa man sila ato. Karon kay naghiwalay na ang dikolor sa diputi. Di ba? So nabubulok at saka ang nahiwalay na ang nabubulok at hindi nabubulok. So ang nangyari ngayon mga kabayan, abay mo ka atang pumasok ngayon si Inday sa butas ng karayom at saka sa kanyang hiniinging budget ng OBP. Meron nang pumorma Meron na. Dati kasi naantala yung pagporma ni Castro. Ipinatayan na siya ng mic that time. Siya na mismo, inop na yung kanyang microphone. Hindi, ipinatayan talaga yung partner. Insulto talaga yon, no? Iwan ko sinong congressman ang pindot noon. Actually yung yung chairman pa din. Ang chairman. Kasi hindi na siya ni-recognize. Tapos wala na ngayon nagkaroon nga ng dividing of the house. Ewan ko anong nasa isip nitong tatlong Makabayan Black na tapos na nga, pinag-usapan na, majority na nga ang desisyon, panay pa rin yung salita, Kaya hindi talaga mawawala, hindi talaga maitatanggi na sila ay talagang against ba, no? Na sanay sila sa mga ganyan, partner, lalo na kilala ito sila bilang mga leftists. Diba? Kaya kayo na mga butante dyan, ha? Ingat na lang sa susunod. Huwag na po sanang maulit ito. May mga miyembro ho ng NPA, no, na naglalangoy diyan sa Kongreso. Sila yung mga andyan sa loob na nagkukunyari. Pero ang katotohanan sa likod niyan, kita nyo naman, itong si Franz Castro, may kaso po yan na kriminal. Child abuse. Critical na area, sinasabing baluarte umano ng NPA, dinalan yung mga minor doon. Correct. Ngayon, kinasuhan siya at linabasan ng warrant of arrest at kinatigan ng korte na sinasabing nagkasala ka sa pamamagitan itong child abuse. Bakit mo dadalhin yung mga bata doon sa critical area? Pero ang pangutana, bisag na desisyonan na sa korte, anong naapaman gihapon na siya nakalingkod o nagsige pa manggihapog mama. Diba? Samantala, no, kung maalala ho natin, si Teves, ay miyembro po ng Kongreso si Teves, hindi pa naman nahatulan na nagkasala. Correct. No? Umalis siya, nagtago kasi takot din siya sa kanyang seguridad. Andun ngayon sa Timor o sa Timor-Leste, ay hindi pa naman siya binasahan ng desisyon ng korte. Pero pinapauwi siya para harapin yung kanyang mga kaso o yung akusasyon laban sa kanya. Akusasyon sa kanya. Oo. At pinagkaisahan siya ng mga congressman. Tinanggalan ng komite, tinanggalan ng posisyon, tinanggal pa bilang kongresista. Samantalang ito si Franz Castro, itong miyembro ng Makabayan Black, klarong-klaro na may desisyon na ang korte na siya ay convicted, no? Pero hanggang sa ngayon hindi nakakulong at nakaupo pa rin at patuloy pa rin sa pagnganga. Ano ba meron? May billable ba yung kaso niya, partner? Sa tingin natin, di ba? Kung billable, nagbilban siguro, pero may desisyon na May desisyon ng korte. Wala namang nabalita at na nagkaroon siya pero dapak na nagdesisyon ng korte na nagkasala siya. Wala nang ano kaya yan. So apila na lang siguro. Yun ang pero sinabi, dapat nakakulong ito. Sinabi diba? Ni Vice President Sara, bakit nandyan pa yan?
Kaya ngayon, masasabi ng ating mga netizens na talagang may butas ang batas. Diba? Bakit andyan pa yan? Nakaupo pa yan. Na meron ng desisyon ang korte na siya ay nagkasala. Kaya isa yun sa mga kini-question. Kaya isa sa mga tingin ni Congressman Marcolita kung bakit hindi sumipot si Inday dahil sa kanilang sistema ang hindi magandang sistema. Kasi pati ba naman yung mga previews, ganito, ganyan, pinaghalungkat pa prior na sinagot na ni Inday na yung previews ay andyan na sa COA. Antayin na lang natin ang magiging resulta ng ginagawang trabaho ng COA. Ang atin ngayon andito ay pag-usapan natin yung budget na hinihingi namin. Kung aprubahan nyo, okay, salamat. Kung ayaw naman, okay lang, wala ding problema. Salamat din. Ngayon, second hearing, marami na ho silang mga masasakit na mga salita. Katulad na lamang ng Britannia, ang tawag niyan. Spoiled brat. To the max pa ang gamit ni Franz Castro, ha? Grabe naman, no? Oh, grabe na. Ang ano niya, partner, para bagang ini-small niya si Inday. Yes. Ha? Ini-small niya si Inday. Abogada yan. Vice President. Pangalawa sa mga pinakamataas na posisyon ng Pilipinas. Anong sabi ngayon ni Congressman Dante Marcolita? Magbigay naman kayo ng kunting respeto sa opisina ng Vice President. Yes. Dito, isinalang niyo sa unang hearing, pero mukhang hindi po siya Vice President sa inyong paningin. Kasi kung ano-ano na lamang yung mga sinasabi ninyo, meron pa yung si Congresswoman Luestro na sinabihan ng mga netizens na parang si Second Dilima. No? Parang si Dilima. So yun na. So kahapon, yung parliamentary procedure, mga kabayan, medyo nagulo. Hindi nasunod. Hindi nasunod. Yung traditional na pamamaraan. Kaya nga, nagkaroon ng butuhan, bibabusi kahapon, 28 versus 3. Tatlo pa rin ang ayaw. Salita pa rin ng salita. Dito na nagka-problema tuloy ang presider. No? Hindi na si Stila Kimbo. Hindi na magkamayaw kung anong kanyang gagawin. No? Sa nasabing deliberasyon. Kasi kahapon, partner, na ano pa rin, nandun pa rin yung sinasabi na yung plano. Mga plano, yung stick script. Stick to the plan. Ayun pa rin andun pa rin yung script. Andun pa rin, pero nasilipan ito ni Inday. Hindi pa rin nasunod yung kanilang script nila na dapat mangyari sa nasabing hearing. Yun po yung nangyari kahapon. Kaya hindi ho sila nagkasundo-sundo. Baga, sumali na naman itong si Paduano. Nakialam din. So, matagal bago ho sila bumalik sa kanilang mga upuan, no? Matagal. Pero ganun pa man, mga kababayan, wala pa ring desisyon ngayon kung aprobado ba yung hinihinging budget ng OVP, aproba o hindi. Basta ang sabi ng Office of the Vice President, lalo na kay Vice President Sara Duterte, nasa inyo na yan. Kasi nga, nasa inyo ang bulay. Kasi nga, partner, after nung first hearing, nagbigay ng statement itong si Franz Castro sa media na yung hinihinging kabuuan na budget ng Vice President sa kanyang level, alam mo, kanyang irekomenda sa Congress, partner, sa committee nila is kalahati lang ang ibibigay niya. Kita mo? Oo. Anong magiging kahinatnan kasi niyan? Kasi nga, yung programa daw ni BP Sara, partner, alam mo ba yun? Yung mga tulong pangkabuhayan, itong mga anong mga programa doon na sakop na ng ibang mga ahensya katulad ng DSWD, katulad ng AX, katulad nitong itong pangkalusugan, tatanggalin daw doon ayon kay Castro. Kaya yung posibleng irerekomenda niya, partner, is kalahati nung hinihiling. So malaki matatapyas. Kaya lang. So ano mangyari doon? Hindi masusunod yan ngayon. Kaya kahapon nagkaroon na ng problema doon sa kanilang nasabing hearing kahapon. Ginamit niya pa yung mga taong bayan, ha? Ginamit pa ni Castro kahapon yung taong bayan, sinasabing, taong bayan, niloko na naman tayo, ganito, ha? Hindi tayo sinipot, kayo nang bahala. Bakit gagamitin mo? Ito ang sariling opinion natin, partner. Kung magkakaproblema man, ang budget dyan sa Office of the Vice President, kung paano nila ginasta yan, nandyan naman yung ating kuwa.
Andiyan naman yung batas para managot sila kung inabuso nila yung paggamit ng budget. Ngayon, ang tanong, itong tatlong makabayan block, kayo ba ang may-ari ng pera? Kayo ba ang, di ba? Kayo ba yung, what I mean is, Sa inyo ba galing sa inyo ba galing yan? Tax ng taong bayan yan. Sinasahuran din kayo. Although naintindihan natin yung kanilang punto na hinihimay-himay nila ang nasabing budget. Pero out of order kasi yung mga katanungan nila. Kumbaga, personal atake nila sa Vice President na hindi naman dapat ganoon dahil ang pinag-usapan nandun mga kabayan, partner, ay ang budget na hinihingi ng Office of the Vice President. Ayun. Bakit maraming tanong, ganito, ganyan? O hindi, supalpal ka tuloy nung unang hearing, nasupalpal ka tuloy. Bakit nakaupo ka dyan? Di ba convicted ka? Convicted ka? Di ba? Galing mismo kay BP Sara yan. Oo, di ba convicted ka? Bakit Bakit nakaupo andyan ka dyan? Baka andyan ka. Ngayon, may pasabog din si Vice President Inday Sara Duterte kahapon kung saan sinasabi niya na 2 tao lamang daw ang may hawak ng pundo ng Pilipinas. Yun. Nako. 2 tao lang daw. Ito, public knowledge ito. Sinabi niya, alam ko rin na alam ninyo yan. Nakikinig kayo ngayon, di ba? Alam ko rin na kayo, alam nyo rin yung sinabi ni Inday. Public knowledge ito. Ang binagit po niya ng mga pangalan mga kabayan na tanging 2 tao lamang ang may hawak-hawak ng pundo sa ating bansa. Itong Speaker of the House Martin Romualdez at Congressman Ko. Sila pala yun. Congressman Ko at Congressman Romualdez, sila na daw may hawak ng budgets ayon kay Vice President Inday Sara Duterte. Sinabi niya yan. Tay. Sabi, dagdag niya pa rin, partner, na nakita ko doon sa kanyang statement. Sabi niya, bakit daw siya nagbitiw bilang kalihim ng Department of Education? Isa yan sa dahilan, sabi niya. Dahil yung budget ng Department of Education, partner, ay kinuha ng kongresista. Tinapyasan. Tapos may mga pasabog pa sa partner. Ito i-quote lang natin yung sinabi niya. Bakit nung humingi sila ng budget noon sa opisina ng Vice President, last year ata yun, ang hiningi nila is 5 billion. Pero ang ginawa daw 15 billion. Ngayon, nagtataka ang Office of the Vice President, 5 billion lang hiningi namin. Bakit 15 billion yung binigay? Maya-maya may mga tumawag na. Nako. Maya-maya may mga tumawag na sa Office of the Vice President. Sabi na, Madam President, magkano ba amin dyan? Magkano ba amin? Anong magkano? Hindi ko alam yan. Malaki-laki yung punton binigay sa inyo, 15 billion. Hindi, 5 billion lang hiningi namin. Bakit 15 billion na yan? Yun. Isa yan sa mga pasabog ni Inday Sara Duterte kung bakit siya nagbitiw bilang DepEd Secretary. Dahil sa mga ganyang mga galawan, mga steeping ba? So hindi pa rin mawawala kung susumahin mo, kung iisipin mo, partner, may corruption. Correct. Di ba? Tama. 5 billion, murabag. Ngayon kag kwarta sa imong mama. Imong papa, tagay ko og gis pa kay mo palit kog inani. Tapos gisulsulan ka. Kaninang pangiwa. Pila kailangan nimo? Dili. Dagaan ka og nangayo kag 10 pesos. 10 pesos. Tapos imong papa busy man. Nabisi man imong papa dito. Ingon dayon nga ang nangayo nimong anak gamay man di kaabot sa bulsa dito sa pantalon gibitay. Ang himo gisugo to magulang. Yan. Dong. Pangayoy ko dito. Kuhay kong kwarta dito sa tagay si manghon nimo og gis. Ikaw lay kuha kani man sa kabot kay akong bulsa na gipatong nako sa akong pantalon. Akong bag ba. Pagkuha dito og gis yatag sa imong manghod. Lakaw ang magulang, paglakaw sa magulang kuot. Instead of gis ang yatang, gis lang yang kwaon, gihimo niya 20. Kay yatong gis. Ang gis yatag po niya manghod. Pero wala ang amahan, wala kabalo nga 20 ang gikuha. Pero ang nangayo gis lang. So last touch to nangayo. Mao na sa karon dia, inana nga sistema ba. So 5 billion lang daw hiningi last year. Umabot ng 15 billion ang binigay. Then nagtataka ang Office of the Vice President na maraming tumatawag sa kanila, humihingi na mga congressman, mga gobernador, yan no, na mga public officials. Humihingi daw na
Parang Bigyan mo naman kami dyan. parang- Magkano ba amin dyan? Oo, Kasi, parang, bakit? humihingi na ng share, ha? Oh, humingi ng share. 15 billion yung binigay sa'yo. Ha? Anong 15 billion? 5 billion lang ito. Tingnan nyo ang aming proposal. 5 billion lang yan. Paano yan? Oh, paano yung 10 billion? Sino ano yan? Sino mag-justify niyan? Sino pastilan. mag-report niyan? Kita nga mga taxpayer no, nagmataratag morning Doon na day mga nanghitabo diha. na di ay mga inana nga steeping di ay. So gusto nyong masawata ang gusto nyong masawata ang korupsyon sa Pilipinas? No way. Ha? Kaya nga, Kung partner, may korupsyon man dito sa baba, kunti-kunti lang 'yan. Mas malaki pala sa taas. kaya nga partner, ang statement ng ating Vice Presidente ngayon ay napupolitika na maging yung kanyang budget diyan Oo. sa Office of the Vice President. Pero sana, Oo. kaya ang tingin ni Vice President Inday Sara Duterte dahil diyan sa mga revelation niya na ayaw niyang sumunod sa mga ganyang mga patakaran noon na abin pa sila. Ayaw niya ng mga ganyan eh. Nakita niya na eh. So, nung nakita niya na ganito, atras siya gamay, tumiwalag siya. Ginitan dahil siya. So, mo na yung nakita karon matod pa sa iya. Diba? Tanan nga mga pwedeng ibato sa kanya. Ibato. Gagawin talaga yan. Oo, hanggang sa matanggal siya. Yan. Kasi nagluluto sila ng impeachment daw. yan, daw. O, nagluluto daw sila ng impeachment para Yan. matanggal ang Vice Pangulong Presidente. Pangulo. Ito, isa sa mga ground sana na plano doon sa script, daw ayon sa ating source, na pag sumimplang si Inday sa mga katanungan ng mga congressman doon sa hearing, tatanong yung mga doon tatanong yung mga congressman Pag sumimplang sa kanyang sagot, maaring yung kanyang sinagot ay Yan. maaring malagay siya sa alanganin. Yun yung gagamitin. Oo, yun ang gagamitin laban sa kanya. Yun yung magiging basihan nila. Brett Inday Oo, may mga lawyer yan May mga kuana, napunay mga advisor. Ayog adtoday. Ayan to. Ipasa lang na imong proposal dito. Iba-iba yung kanilang mga ibinabato kahapon. Iba na. Kamuat may na lang day. Sino yung kung meron pang congressman doon na nag-speech? May napas Abante. Alam mo yung Daghan pa sila. Si yung, Brosas. yung speech ni yung lalaking congressman, di ko nakita yung pangalan niya eh. Sinasabi pa nga niya doon na pag-report ni Sara, nagdala ng sangkatutak ng mga bodyguards. Sino kaya Security personnel. Ay, mas grabe ang security guard ni Tambaluslos kumpara kay Inday. Yun ang sinabi kahapon na kanilang sinabi doon. So yun na nga. So sabi ng ibang mga netizens, ito galing sa mga netizens, buti hindi sumipot si Inday. Kasi kung sumipot sa doon, pagtutulong-tulungan sa doon. Talaga. No, ng mga katanungan, din kung sumimplang sa mga katanungan, kung anong kanyang isasagot ay paring gamitin yun laban sa kanya. Kaya makaka-create sila ng impeachment. Yan. Grabe na, iba na to. Ano ba to? Sabi ni Maruhas nung araw, ano ba to? Na hindi natin maintindihan. Ang sabi doon, stick to the plan. Yung plan kasi nila, talagang stick talaga sila doon. Pero ang problema, Yung script nila sa naon siya Naon siya Kasi hindi sumipot si Inday. Kasi nabasa nga yung kanilang doon. 1 hour. Alam mo partner, 1 hour sila bago nag-umpisa kasi inaantay pa nila Matagal si Inday pero hindi talaga dumating. Buti na lamang andun si Congressman Marcolita at doon na nga binanata na nga ni Marcolita kung bakit daw, di ba narinig nyo kanina? Hindi Maalala niya nung araw naman na sa deliberation ng budget of the President and Office of the Vice President is napakadali. Nagtumayo si Congressman Sandro Marcos para na agad-agad na terminate. Wala nang terminate kasi na term part wala niya. nang yan. Wala nang tanong. Wala nang mga interpellation. Wala na. Terminated na. Terminate agad niyan, then approve dito. Mag-divide agad ng House. Kung aprobahan ng budget o hindi. Pagbutuhan nila, kung papayag sila doon sa gustong mangyari na isang miyembro ng ng ganun ang tradisyon Congress. Yes, ganun.